Hello friends! At sa lahat po ng mga tagapakinig at taga-subaybay dito po sa ating programa. At welcome po kayo dito po sa Pilgrims Gospel Ministry. At nais ko po muling pasimulan sa pamamagitan po ng panalangin. Ito pong ating health tips. Ano po? Tungkol po ito sa paano po ba natin maiiwasan ang mga sakit at lalo't higit ito pong COVID-19. Ano po, coronavirus na talaga po namang kumakalat po sa buong mundo. Ngayon po ay muli akin pong iyuyok ang aking ulo sa pananalangin. Mapagmahal at dakilang Ama na nasa kaitaasan po ng mga langit, sa mga oras po na ito, muli ko pong hinihiling sa inyo ang inyong pakikisama sa bawat isa sa amin, na gabayan po kami, na lalo't higit ang may mga karamdaman ngayon, tulungan po sila na hipuin ng inyong kamay, lalo't higit ang mga tao na nais pa po kayong makilala sa kanilang buhay. Samahan po kami sa ibabahagi pong health topics sa mga oras po na ito. Umaasa po sa inyo sa matamis at dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Muli, binabati ko po ang lahat sa mga kaibigan ko po, mga kakilala, mga taga-subaybay. Binabati ko po kayong lahat. At ang akin pong pamilya na sa ngayon po ay hindi ko po sila kapiling. Besides my husband and children, ay ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid, na dahil nga po sa nangyaring lockdown ay hindi pa po kami magkasama-sama. Greetings po sa lahat, greetings po sa inyo. Ngayon po ay binabati ko po kayo sa pamamagitan po din ng salita ng Diyos dito po sa 3 John 2, ang sabi po dito, ito po ay pagbati po sa ating lahat, lalo't higit ang Diyos. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ayan. Napakaganda pong tawag sa atin po yung beloved. Sa Tagalog, akin pong naisbasahin po sa inyo ang 3 John 2 o pangatlong Juan. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ang Diyos po ay hindi lamang nais niya na guminhawa po ang ating katawan, kundi pati na rin po ang ating kaluluwa. So, napaka ganda po yung balita para sa lahat, na ang Diyos po ay mapagmahal at nais niya po tayong guminhawa. Ngayon po ay meron po tayong tinatawag na 5 aspeto po ng kalusugan. Kaya nga po dito sa Pilgrims Gospel Ministry, hindi lamang po spiritual health ang ating pong tatalakayin, kundi pati na rin po ang physical health. So, dahil po 5 aspects of health, po iyan? Physical, mental, social, material, and spiritual. Kaya ngayon po, ating pong pag-aaralan, ito pong tinatawag na spiritual health. Dito po, malalaman po din natin ang causes and prevention of diseases. Kung meron pong causes o dahilan, meron din pong tinatawag na
prevention. Ayan. Ito po yung tinatawag na ito pong pamatay, ito po yung causes, at yun pong pambuhay. Ito naman po yung substitute. Ano po? Ngayon, nais ko pong ibahagi po sa inyo, i-share po sa inyo, ano po ba ang mga pinagmumulan ng ilang mga karamdaman. Ano po? Sabi nga po, 90% nanggagaling po ang sakit sa ating pong kinakain. Nais ko pong ipakita po sa inyo, ito pong sanhi ng ating pong karamdaman. Ano po? Ito po yung tinatawag po na pamatay. Ano po? Pamatay. So, dito po, ang una po dito, yung tinatawag po na preservatives. Ano? Preservatives. Ito pong preservatives ay bakit po ba siya na-preserve? Dahil of course, meron po siyang chemical. Kaya, ito rin po pala ay sanhi ng constipation. Constipation po is a mother of all diseases. Ina po ng mga sakit kapag tayo po ay madalang dumudumi. Kaya, maganda po na maiwasan po natin yung tinatawag po ng mga preservatives. Yung mga dilata, ano po, yung mga na-preserve na mga pagkain. So, maganda po yung mga fresh foods na lang ay mas, mas safe. Ngayon po, ano naman po yung additives? Ano po? Ang additives po, ito po yung mga pampalasa. Lalo tigit po yung betchin. Ano po? Subukan nyo po ang betchin, ipakain po sa aso. In maybe 10 minutes lang ay mamamatay na po ang aso. So, lalo tigit po sa atin. Hindi man po tayo, installment basis po, hindi man po tayo kagad-kagad namamatay. Kung may cash basis po, diba, meron pong installment basis. So, yun tong tinatawag na unti-unti. Ano po? So, hindi man po kagad tayo namamatay, pero yung sa unti-unti po nating paggamit ng mga pinagbabawal po na alam po natin ng mga pagkain ay hindi po natin ito namamalayan na doon na po tayo papunta. Ano po? So, wag naman po sanang mangyari at bago po yun mangyari ay mabago na po natin yung ating pong lifestyle. Ano po? Sa pagdating po sa pagkain. Ano po? So, ang madudulot naman po sa atin nito, ang mga paminta, ano po, yung mga maanghang, masyado, at yun nga po, mga extra, ay napampalasa. Ano po? Ito po ay magpapahina ng ating resistensya at papatigasin po ang ating mga nerves. Ano po? At kaya maganda po na maiwasan po natin yan. Ngayon naman po sa pamatay, yung M po dyan, ito pong tinatawag na matatamis. Ano po? Matatamis. So, ang matamis po, lalo tigit yung sobra, ano po, ay nakakasira po ng immune system at isa pa po ng memory. Kaya nga po hindi po maganda na mawili po tayo sa mga matatamis na pagkain, except po yung mga naturals na matatamis. Ano po? Kaya nga po sa akin pong mga anak, hanggat kung maaari, ay ayoko po silang laging pakainin ng mga like candies or mga chocolates dahil
yan po ay talagang nakakasira po ng ating kalusugan. Ngipin, memories, ano po. At kaya marami po ngayon ang may sakit sa, diabetic, diabetes. Ayan, dyan po nakukuha. Yun po tinatawag na tatlong mistisa, white bread, white rice, and white sugar. Kaya, maganda po gamitin po natin yung mga brown, brown rice, brown sugar, yung maskopado po na sugar, yan po ang madalas namin gamit. At saka po itong, instead po white bread, maganda po siguro kung may mabibili tayong wheat bread, at unpolished rice, brown rice. Yan, pinapayo ko po sa inyo na mas maganda po ang brown rice dahil ma-fiber po siya at maganda po siya pag tayo po ay constipated. Magiging maganda po ang ating pagdumi. Ayan. Yung alak. Ayan. Dito po sa pamatay, yung A po, dito sa medyo pang pababa, ay alat po. Ito po ay nakakasira ng kidney po natin at nakapagpapatigas po ng ating mga ugat. Kaya may mga rheuma, arthritis, ayan, alat po. Marami po ang sinisira ng maalat po sa tayo sa pagkain. Kaya marami pong nadadialysis. So, mahirap po talaga ang magkasakit. Kaya nga po, sa panahon ng krisis, di ba po, bawal po ang magkasakit. Ayan. So, ingatan po natin na huwag po tayo masyado sa mga ganyang bagay. O yung maaalat. Dapat tamang timpla lang po. Hindi po masyadong maalat. Hindi naman po sobrang tabang na hindi na po natin malalasahin yung pagkain natin. So, yung tamang, hindi naman po tayo magkakasakit. Ngayon, ito naman pong taba. Ayan, hindi po ito tabang katawan, Ito po ay yung pong mga fats, lalo tigit yung mga karne. Ayan. Napansin niyo po ba ng ating pong ngipin ay pantay? Yung ating pong ngipin ay pantay? Kung ikukumpara po natin sa mga carnivorous, yung mga kumakain po ng mga karne talaga ng mga hayop like leon, mga yan. Meron po silang mahahabang pangil. Yun po namang mga kambing o kalabaw, pantay ang ngipin nila. Ang nakadisenyo po sa kanila ay pagkain po ng damo. So tayo pong mga tao, hindi naman ko po sinasabi na kakain tayo ng damo, kundi yung yung substitute. Yun pong fruits, grains, nuts, and vegetable. Ayan, di ba, gulay, pampahaba ng buhay. Actually po kasi kapag tayo po ay mahilig sa karne, ay nakakapagpaiksi po talaga yan ng buhay at talagang nanggagaling din po dyan ang mga sakit dahil hindi po natin alam kung malusog po ba yung hayop na yung pong karne na makakain po natin. At isa pa po, hindi po nakadisenyo ang ating pong katawan or ngipin sa pagkain po ng karne. Ang hirap po talaga niyang tunawin sa ating pong tiyan. At isa pa po, marami po tayong makukuhang sakit sa pagkain po ng karne. Kaya ipinapayo po sa atin yung vegetarian diet and vegan. Yan yung mga payo na napakaganda po niyan kung atin po yung masusunod. Kasi po, sa Bible, kung mga ilan po sa atin na hindi man po nakabasa ng Biblia, ay kung babasahin niyo po ang Bible, yun pong unang tao sa mundo, si Adan, nabuhay po siya ng 930 years. Biruin niyo po, halos 1,000 taon nabuhay po siya. At yung mga sumunod po sa kanya ay 900 plus nabuhay sila. At pinaka mahabang buhay sa
nabuhay po sa mundo natin ay si Methuselah. Siya po ay 969. Kung hindi po ako nagkakamali. Ayan, yan po yung mga edad nila. Nung pinahintulutan na po ng Diyos na kumain ng tao ng karne, ay bumaba po yung lifespan. Bumaba po talaga yung lifespan. Naging 500, 400, naging 200, naging 100. At sa ngayon po, ano na lang po ba ang lifespan ng tao? Swerte na po at abutin po tayo ng 70, di ba po? Or 80 sa ngayon. Pero talagang nakakalungkot dahil talagang bumaba po yung lifespan. Kaya, lifespan po ng tao. Kaya, hanggat kung maaari po, may practice po natin yung vegetarianism. Yan po ang best food na nais po ng Diyos sa atin. Tsaka yung mga fresh foods, prutas, gulay, maganda nga po kung sariling tanim po natin, dahil wala pong mga chemicals. Ayan. At kung may mabibili man po tayo sa palengke, hugasan po natin mabuti. Ayan, para maging safe. Lalo na po ngayon, ito pong pandemic, COVID-19, kailangan po laging naguhugas. Yan po ang payo. Ating mga kamay, di ba po lagi po nating huhugasan mabuti. At yung huli pong A, dito po sa pamatay, ito pong alak. Ayan. O sa English, wine. Ito po ay nakakasira ng atay. Ayan, hihina po talaga yung resistensya natin. Kaya nga po, ang report sa mga tinatamaan po ng COVID-19 ay yung pong mahina po ang resistensya. So, isa po sa nakakapagpahina ng resistensya po ang alak. Kaya may kakilala po kami na umiinom po siya ng alak. Halos araw-araw yung kanyang pag-inom. Bigla na lang po isang araw, pumutok yung kanyang atay. At yun, namatay po siya ng maaga. Kaya, hindi po maganda na masanay po tayo sa ganyang gawain po. At maganda, masanay po ang ating panlasa sa mga fresh juices. At nakakatulong pa po sa ating kalusugan. And the last po, ito pong tinatawag na yosi. Yung paninigarilyo. Sinusunog po ang baga natin. At yan din po ang dahilan kung bakit po marami rin po ang tatamaan o tinatamaan po ng COVID-19 dahil po sa paninigarilyo. Kaya hanggat kung maaari po ay sa tulong po ng Diyos, maiwasan po natin yan. Wala pong imposible sa Diyos kung talagang nais po natin na maiwasan po yung mga bagay na nakakasira po ng ating kalusugan. And talaga pong ang Diyos ay napakabuti niya po na nais niya pong humaba ang ating buhay. At hindi lang po sa buhay natin dito sa mundo, kundi siya po ay nag-o-offer ng life eternal. Na po yung buhay na walang hanggan. Ngayon po ay kung meron pong causes, meron pong prevention. Sa susunod ko pong video or vlog, akin pong papakita naman po sa inyo yung pangbuhay na tinatawag. Pero sa ngayon po, nais ko pong i-share sa inyo ito pong new start. New start. Ito pong new start ay kung paano po tayo papasimula ng ating pong malusog na katawan. Binabahagi ko, sinishare ko nga po pala sa inyo na maganda magkaroon po tayo ng ganitong book, ang malusog na katawan. Ayan. So, ito mabibili nyo po sa Quezon City. Sa Interville. Ayan. Tanong nyo lang po sa akin. Sa mga friends ko po dyan na nais po mag-avail. Ayan. Meron po tayo nito. Ang malusog na katawan. So, maganda pong mabasa po natin yan.
New start. New start. N po is nutrition. Ayan. Ang kinakailangan po na kumain po tayo ng masusustansya, lalo tigit sa panahon pong ito na ng COVID-19 pandemic. Yan, kailangan po natin yan, mga masusustansyang pagkain. Ano po, yung mga prutas, gulay, mga vitamins na nakakapagpalusog ng ating katawan. At ganun din po, di ba po, new, N-E. So, if naman po, we need exercise. So, kinakailangan po natin ng ehersisyo. Ano po? Minsan yun naamin ko po sa sarili ko. Minsan yan po ang pagkukulang ko po. Pero nung bata-bata pa po ako, yan po ay madalas ko pong nagagawa. Pero hindi po dapat natin yung kaligtaan dahil 20 diseases o sakit ay mawawala po kapag tayo ay nag-exercise. And then, water. Yan. Tubig. Sino po sa atin nakakagawa ng 8 or 6 to 8 glasses a day? Yan. Kasi po ang ating katawan ay 70% ay kinakailangan po natin ng water sa ating pong katawan. Ano po? Talagang ito po ay mabisa para mailabas po natin yung ating mga toxins o mga lason sa ating katawan. Ito pong water. Ayan. Ngayon po, sunlight o yun pong tinatawag na araw. Ayan. Lalo na po yung likod natin or sa umaga, maganda po nagpapaaraw tayo kasi meron po tayong makukuhang vitamins D na po sa sikat ng araw na gamot din po ito sa mga sakit at hindi po tayo basta-basta tatamaan po ng yan, COVID-19 o iba pa pong mga karamdaman. And temperance. Kasi start, di ba po? New start. Temperance. So, temperance po, kinakailangan po natin ng pagpipigil. Ayan, kahit po minsan kahit alam nating mabuti, kailangan pa rin po natin magpigil. Sobrang pagtulog, sobrang kain, ayan. Kailangan po natin ng temperance. Lalo tigit sa alam po natin, hindi makakabuti sa ating katawan. Ngayon po, ay ito pong tinatawag na air. Ano po? Yun pong hangin. Yung hangin po, ay kailangan po natin talaga yan. Lalo na po yung fresh air. Huwag lang po yung polluted air kasi hindi po yan nakakatulong po sa ating pong katawan. Yun pong tinatawag na mga polluted air. So, kinakailangan po natin ng fresh air. Kung hindi po tayo nakatira sa countryside, ay maganda po magtanim po tayo sa ating kapaligiran upang sa ganon ay makalanghap po tayo ng sariwang hangin. Ano po? At ito naman po tinatawag na rest. Ayan. So, wag naman pong sobra sa pagpapahinga. Lalo tigit po ngayon, tayo po ay halos lahat po tayo ay nasa bahay lang sa ngayon dahil nga po sa lockdown ay na-overrest na po kung minsan. Pero, dapat tamang pahinga lang po. Kaya kinakailangan po talaga natin itong tinatawag na temperance. Ano po? And then, higit po sa lahat, dito po sa New Start, ito pong kinakailangan po yung trust in God. Ano po? Yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya, ang sabi po sa Bible, let not your heart be troubled. Huwag magulumihanan ng inyong puso.
kundi magsisampalataya kayo sa Diyos. Ayan. Kaya, wag po mag-trouble ang ating puso o isip sa mga ganitong pangyayari sapagkat may Diyos po tayo na handang tumulong sa mga pagsubok na dumarating po sa ating buhay. At mahal niya po tayo, hindi niya po tayo iiwan, lalo tigit kung tatawag po tayo sa Kanya. So sa mga magulang po, alam ko po, nararamdaman nyo ang takot sa puso ninyo kung halimbawa, paano na kaya kung mahawa kami, mahawa yung mga anak namin. Wag po. Ang Panginoon po ang siya nating Diyos na matatawagan sa panahon pong ito. Hindi lamang po kasi sa pagkain nakukuha po ang sakit. Ang 10% po, nakukuha din po yan sa mga mental and emotional problems. Yung sin. Ano po ba yung sin? Sungit, o inggit, ngit-ngit, Kaya dapat, sabi nga po, smile. Smile is therapy. Ang pagtawa po pala ay nakakatulong. Sabi nga sa Bible, di ba po, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Ayan. Pala po ng buto. Nakakatuyo ng buto kapag hindi po tayo masayahin. Ayan, lagi po tayo malungkot. Nako, hindi po nakakatulong yan. So, kapag pala po tayo laging masaya, ay gamot din po yan. So, inggit po. Inggit is, yan po yung pinagmulan ng kasalanan, di ba po? Si Lucifer, kaya naging Satanas dahil nainggit siya sa Diyos. Gusto niya din po maging Diyos siya. Pero, hindi naman po pwede, kaya ayan, nahulog po siya mula sa langit, at ngayon, siya po ay naging promotor ng kasalanan. Ngit-ngit. Yun pong hindi po tayo kontento sa buhay. Ayan, lagi po tayong halimbawang madalas po na umaangal. So, nawa po yan ay maalis po. Dahil 10% or hindi lang po minsan 10%. Nakukuha po dyan din yung mga sakit. So, yung mga tampo, selos, sama ng loob, yan. Galit, puot, mga pangangamba, worries, stress, nakakakuha po tayo ng mga sakit dyan, po. And kailangan po natin yung 3 F's, forgive, forget, and forgo. So, yan, nakakatulong po yan na wag po tayo magkimkim ng sama ng loob sapagkat hindi po ito maganda. Ngayon po, ay nawa nakatulong po ang lahat ng yan, mga tips para po maging malusog po tayo at hindi po tayo basta-basta tablan ng mga lumilipa ng karamdaman o mga sakit. Ngayon po ay nais ko po ring magbahagi sa inyo mula sa salita ng Diyos. Ano po ba ang kanyang nais iparating sa atin? Sa ngayon po sa unang Thessalonica 5:23, samahan po ako sa pagbabasa ng Bible or Biblia. At sabi po ang kalooban niya, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Kaya ang nais po ng Diyos dahil muling babalik ang Panginoong Hesukristo dito po sa ating mundo, nais niya po ng ating katawan, kaluluwa at katawan ay ingatang buo na wala pong kapintasan sa pagdating po niya, ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay meron pong 3 bagay na nais po na ipaalala ng Diyos po sa atin. Una po, sa
sapagkat pag-aari ng Diyos ang ating katawan at espiritu. Ayan. Akala po ba natin na pag-aari po natin ng ating sarili, mga kaibigan, o mga kapatid? Hindi po. Pag-aari po ito ng Diyos. Sabi po sa 1 Corintios 6:19 and 20, o hindi ba ninyo nalalaman na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang Diyos ng inyong katawan at Espiritu, saganang Kanya. Ayan, saganang Kanya. Kaya, ang katawan po pala natin ay templo ng Espiritu Santo na sumasa atin. Maliban na nga lang po sa mga tao na ayaw po nilang kilalanin yung banal na Espiritu. Ano po? Kaya, yan, tandaan po natin na tayo po ay pag-aari ng Diyos at ang ating pong katawan, ang ating katawan at Espiritu. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Kaya ang pagkilala pala po sa atin ng Diyos, templo niya tayo. Kaya hindi po natin dapat isipin na kung ano lang po dapat natin kainin, inumin, na mga soft drinks, mga alak, ayan, mga nakakasira po ng katawan, ay pagkain, ay nagkakasala pala tayo sa Diyos kung hindi po natin iingatan ang ating katawan natin. Pero hindi niya po tayo pinipilit na gawin po ito kung hindi po bukal sa ating puso. Ano po, may kalayaan naman po tayo. Pero hanggat kung maaari, nais po talaga ng Diyos na tayo po ay maging malusog at huwag magkasakit at tayo po ay panahanan ng kanyang banal na Espiritu. Ngayon po ay pangalawa, ano po, sapagkat ang ating katawan ay isang haing buhay para sa Diyos. Ayan. Roma 12:1 o Romans 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan ng isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Kaya ipinamamanhid po sa atin, ano po, sabi po dito, mga kapatid, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na ano daw po, iharap ang ating mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos. Na ito din po pala ay pagsamba po natin sa Diyos. And then pangatlo po, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Ayan. Kaya nga po sabi dito po sa Jeremiah 31 verse 3, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Ayan. Kaya, ang pag-ibig po sa atin ng Diyos ay walang hanggang pag-ibig. Ayan. Kaya, hindi po basta-bastang pag-ibig ito. Talagang napaka sagana, napaka walang kapareho ang kanyang pag-ibig po sa atin. Walang katulad. Agape love. Ano po? At sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal o pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito po yung buhay na walang hanggan, ino-offer po sa atin ito ng Diyos na matatagpuan po natin ito sa salita niya. Ito pong Biblia. Ano po? Magbasa po tayo at makikilala po natin siya. Sapagkat ito pong buhay natin sa mundo ay pansamantala at ang buhay po natin dito po na natatapos. Ano po? Pero yung buhay na nais po ng Diyos sa atin ay wala pong katapusan. Kaya good news po yan. Ano po? At yung nais po magtamo niyan,
ay kilalanin po natin ang Diyos sa ating pong buhay, ang Diyos sa ating pong buhay, at magsaliksik po tayo ng kanyang salita. Sapagkat magkakaroon po ng tagutom, hindi po sa pagkain. Ano po nasa Biblia po yan, na magkakaroon po ng tagutom sa salita ng Diyos. Kaya hanggat may pagkakataon po tayo po ay magbasa, ano po, at bulay-bulay ng kanya pong mga salita. At yan, nais niya po na kumain po tayo ng mabubuting pagkain. Ayan. Kaya binibigay niya po sa atin yung mga sabi po sa Genesis 1:29, ayan po yung mga pagkain na nais po ng Diyos sa atin. Sabi po dito, bawat punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Ayan, yung mga pananim, ano po. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. So, dahil po nga dun sa hardin ng Eden, ay nandun po yung punong kahoy na pinagbawal po sa ating unang magulang na nakain po nila ito, kaya nagkaroon po ng kasalanan ng sanlibutan at pumasok po yung kamatayan sa atin. At ayan, yung mga butil, prutas, gulay ang siyang bumubuo ng pagkain na pinili para sa atin ng ating manlalang. Ang mga pagkain ito na inihanda ng simple at natural na pamamaraan ang pinakamasustansya at makakapagpalusog na pagkain. Councils on Diet and Foods, page 81. Kaya yung pong prutas at gulay ay napakabuti pong pagkain na nakakalugod po sa ating manlalalang sa Panginoon. Ano po? At sabi po dito na sa mga bumabatikos sa panukalan ng Diyos at nagsasabing hindi kompleto ang sustansyang makukuha sa prutas at gulay na pagkain, ay ganito ang kanyang kasagutan. Isang kamalian ng pag-aakala na ang lakas ng katawan ay nagdedepende sa pagkain ng lamangkati. Ang mga pangangailangan ng mga sistema ng katawan ay higit na napupunan at higit na makakamtan ang kalusugan ng hindi paggamit nito. Yung lamangkati po, ano. Ang mga butil kasama ang mga prutas, nuts at gulay ay nagtataglay ng lahat ng sustansya na kailangan upang gumawa ng mabuting dugo. Kasi ang buhay po natin nasa dugo. Kaya kung gusto po natin na magkaroon ng mabuting dugo, good circulation at mabuting dugo, kumain po tayo ng masustansyang pagkain. Ang mga sangkap na ito ay hindi lahat maibibigay ng lamangkati. Kung ang lamangkati ay kailangan sa kalusugan at lakas, isinama sana ng Diyos ang lamangkati sa pagkain na pinili niya para sa tao sa pasimula pa. Kasi nga po nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ay hindi niya po isinama ang pagkain nga po ng karne, kundi binigay niya lang po sa Genesis 1:29 na binasa po natin kanina. Ang binigay niya lang po talaga na pagkain yung grains, nuts, and vegetable. Pero dahil nga po sa panahon ni Noah, nagkaroon po nagunaw po yung mundo at wala na pong mga pananim, kaya napahintulot ng Diyos yung karne, pero ito'y pansamantala lamang dahil nga po sa nakita naman po natin resulta na bumaba yung lifespan ng tao. Nga lang po, marami po talaga ngayon na syempre masarap sa panlasa, no po, sabi nga po nila na masarap sa panlasa, pero sa tulong naman po ng Diyos, mapapanagumpayan po natin yan kung hihingiin po natin na tayo, yung ating pong panlasa ay maturuan po natin na kumain po ng masustansya at simpleng mga pagkain. Lalo na po yung mga raw salads, yan, panlaban po sa COVID-19 at sa iba pa pong mga sakit.
Yan. Actually, ako po araw-araw kumakain po ng hilaw na sinasama ko po sa kanin at ulam. Hilaw po na bawang, na po, garlic. Yan. So, onions at mga raw. Napakahalaga po yan sa atin. At nawa marami po kayong natutunan po sa atin pong mga naibahagi, akin pong naibahagi mula sa Diyos, salita po ng Diyos. Yan, kaya sundin lamang po natin ano po ang utos po ng Diyos, at tayo po ay pag-aari po ng Diyos. Kaya nga po nais niya po tayo na maging malusog, at sabi nga po sa Biblia, ano man po ang ating kinakain at iniinom, gawin po natin sa ikaluluwalhati po ng Diyos. Ayan. Nasa Bible po yan, at hinahanap ko nga po dito kung saan matatagpuan, ngunit ako po ay sigurado na nasa Bible po yan. Yun pong, ano man po ang ating ito po, nasa 1 Corinthians 10:31. Ano po? 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo nagsisikain man o nagsisino man o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, ano po ba yung ikaluluwalhati ng Diyos? Ito po yung ikasisigla ng Diyos o ikatutuwa niya o ikaluluwalhati niya. Kaya, isipin po natin bago po tayo kumain at uminom kung ito po ba ay ikatutuwa ng Diyos o ikaluluwalhati. Ngayon po ay muli po akong namamaalam sa inyo, mga mahal ko pong tagapakinig. Nawa ay naging blessing po sa ating lahat, sa inyo po, ang salita po ng buhay na mula po sa ating Panginoon at mga health tips to avoid sicknesses, diseases, mga viruses, at saka COVID-19. Kaya, pinagdarasal ko po na nawa tayo pong lahat ay gumaling kung meron man po tayong karamdaman sa physical, mental, material at spiritual. At muli, minamahal, aking indinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ito po si Abigail Drury na muli pong nagpapaalala sa inyo na health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan. Ingatan po natin sapagkat tayo po ay pag-aari po ng ating Panginoong Diyos. Muli po, samahan po ako sa mga susunod na vlogs, at umaasa po ako na hindi lamang po natin ito mai-apply sa ating sarili, kundi ito rin po nawa ay mai-share o maibahagi din po natin sa iba. Muli po, marami pong salamat sa inyo pong pakikinig at sa inyo pong pagsubaybay dito po sa Pilgrim's Gospel Ministry Vlogs. Po. Marami pong salamat at paalam po. Hanggang sa muli po.